Tayo magbukas ng ating mga Bible sa Psalms 86. Napakalaga na ang buhay natin ay maging kakambal ng panalangin sapagkat alam natin ang panalangin ito'y kasangkapan ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin upang matanggap natin ang mga pagpapalang inihanda niya para sa atin. Romans 86 verse 7. Ito'y karagdagan ng pagpapalago ng ating buhay panalangin. Ganito po ang pagkakasabi. Sa araw ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo sapagkat iyong sasagutin ako. Ulitin ko, sa araw ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo sapagkat iyong sasagutin ako. Ito'y panalangin ni Haring David na punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang mga salita ninyo ang siya makapagtuturo sa amin ng tamang panalangin nagmumula sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo kami na maragdagan ang aming kaalaman paanong lumapit sa inyo at paano magkaroon ng kapanatagan sa aming pong panalangin na mayroong tiyak na kasagutan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kadalasan kapag nakakita tayo ng mga tao na punong-puno ng problema, hindi natin makita ang saya sa kanyang mukha. Malalim ang kanyang iniisip at gulong-gulo at kadalasan nawawalan ng pag-asa. So ano ngayon maipapayo natin sa mga taong yun? Mahirap payuhan, maliban sa dumulog sa panalangin. Sapagkat ang kanyang problema ay hindi lamang panlabas, kundi panloob personal na problema. Kalungkutan, kasiraang loob, yan ay spiritual na bagay na Diyos lamang ang makatutugon. So ang layunin ng ating pag-aaral ngayong gabi sa ating patuloy na series, pinamagatan nating tiyak na may mangyayari sa mga believers. Kaya napakahalaga ang panalangin. Dito sa ating binasa, verse 7, ang layunin natin sa pag-aaral ay upang ipaalam na ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. Sumasagot siya na walang pag-anilangan sa kanyang mga anak na tumatawag. Kaya huwag tayo dapat mag-atubili pagdating sa panalangin. Now dito, alam naman natin sa Psalms 86, ito po'y awit panalangin ni Haring David dahil siya'y dumanas ng matinding pagsubok at panganib sa buhay. Sa buong Psalms 86, ipinapakita niya ang kanyang kababaang loob, ang kanyang paghitiwala sa Diyos at patuloy na pananalangin sa kabila ng kanyang dinanas. Kaya nga, itong Psalms 86 verse 7, isa sa mga panalangin ni David na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagdidepende sa Diyos. At ito'y nagtuturo sa atin na huwag tumigil sa kakapanalangin sapagkat ang Diyos ay nakikinig at tumutugon sa ating mga hinaing. So ayon sa talatang ito, mayroong tiyak na mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kaya napakalaga ang panalangin. Nauna, tignan natin ang tiyak na darating o mangyayari. Una, tiyak po na may araw ng kabagabagan. Nang sabi sa ating teksto, sa araw ng aking kabagabagan, na alam ni David na siya'y nasa mundo pa at kapag nasa mundo, nasa atin ang lahat ng problema. At hindi aksidente o hindi tayo exempted, mga believers, pagdating po sa mga pagsubok, sa trials. Kaya dapat lamang nating hasain ang ating panalangin. Tulad ni David, hindi siya tumitigil sa kakapanalangin sapagkat alam niyang may araw ng kabagabagan na dumarating sa kanya. Tiyak itong darating sa atin. May araw talaga. At hindi tayo exempted. Ito'y araw ng kadiliman. Araw ng hopelessness, kuminsan pangamba at kahirapan ng loob o pisikal na kalagayan.
Pero alam natin si David, personal. Personal po yung kanyang kaaway dito at ito ay takot, kahinaan ng loob sa kanyang kalagayan. Alam niya na darating ang kabagabagan. Yun ang tiyak. Ikalawa, tiyak na may pananampalataya naman para sa panalangin. Sabi sa ating teksto, sa araw ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo. Pag sinabing tatawag ako sa iyo, ibig sabihin may tiwala ka. Gumagana ang iyong pananampalataya. Ang ating bibig ay mayroong paa na kailangan pagdating po sa kabagabagan, abay tumawag tayo sa ating Panginoon. Dapat mamuhay tayo sa pananampalataya sa ating panalangin. Hindi lang basta panalangin din, kundi panalangin may pananampalataya. Kasi minsan dahil sa bigat na ng puso natin, hirap na ng problema natin, tumatawag nga tayo sa Diyos pero hanggang kesame lang. Walang pananampalataya na nandun siya at nakikinig at handang tumugon. Pangako ng Diyos yan, di ba? Jeremiah 33 verse 3, pangako ng Diyos yan. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapaliwanag ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa alam. Ibibigay ng Panginoon ang kasagutan biyan pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating inaasahan. Tulad ng isang batang naligaw sa gitna ng palengke, aba, wala siyang alinlangang tumawag, Mama! Punong-puno siya ng pag-asa at paniniwala na papakinggan ng nanay niya ang kanyang tinig sapagkat mahal siya ng kanyang ina. Ganon din tayo, kapag tayo po'y nasa problema, abay tumawag tayo. Huwag lang tayong basta mag-isip na manalangin, tumawag tayo sapagkat yan ay bunga o gawa ng ating pananampalataya. Huwag tayong tumawag sa iba. Kadalasan sa problema natin, depende sa problema, tumatawag tayo sa iba, hindi sa Diyos. Hindi doon sa bata, hindi siya tumawag sa ibang tao, tulungan niyo ako, nawawala ako. Hindi. Ang una niyang tinawag ay yung mama niya. Sapagkat kahit malayo mama niya, alam ng mama niya ang tinig niya na nangangailangan. Kaya sa problema natin, mga kapatid, ito lang kahapon siguro o kanina, kanino kayo tumawag sa inyong problema? Sa Diyos ba o sa magagawa ng tao? Dapat lang, tayo ngayon, mayroon tayong problema. Hindi marahil sa ating sarili, kundi may problema tayo sa ating mga kapatid, may mga karamdaman sila, may mga kakapusan sila, may mabibigat na pasanin, kaya hindi sila makaugapay na dumalo sa pulong panalangin o di kaya sa pagsamba, abay kailangan nating itawag ito sa Panginoon. Tayo yung namumuhay sa pananampalataya. Ipakita natin ang malalim nating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang panalangin, ito'y pagpapayag ng ating relasyon sa Kanya. Siya yung Ama natin. At alam natin, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang basta natin tinanggap ito. Alam natin, nagmula ito sa order of salvation. Mayroong pong logical na paraan ng Panginoon. Mayroong unang ginawa, may dahilan, hanggang sa dumating sa atin ang regeneration. At dahil doon, tayo ay binigyan ng karapatang tumawag sa ating Ama. So, yun ang ikalawang tiyak. Tiyak na may araw ng kabagabagan. At ikalawa, tiyak may pananampalataya para sa panalangin. Kung mayroong tiyak na pananampalataya sa panalangin, ano ang kasunod na pangatlo? May tiyak na tugon, kasiguruhan. Ang sabi sa ating teksto, basahin natin, sa araw ng aking kabagabagan ay tatawag ako sapagkat iyong sasagutin. Sa pagtawag mo, puno ng panampalataya, sa paghihintay mo, puno pa rin ng kasiguruhan na ikaw ay sasagutin. Walang duda. Hindi tayo dapat magduda sa katiyakan ng katugunan ng Panginoon. Alam ni David,
ang likas ng Diyos. Alam ni David, kilala ni David kung ano ang katangian ng Panginoon. Siya'y mahabagin, matapat, at sumasagot sa mga tawag ng kanyang anak. Ngunit tignan natin, hindi kaagad-agad ang tugon o inaasahan nating sagot. Laging manampalataya. Pero alam natin, mayroong tiyak na tugon sa tamang panahon. Tulad ng isang ama na di laging nagbibigay sa kanyang anak. Pagka humiingi anak, hindi agad bibigay. Matalino ang ama kung ang hiningi ba ng anak ay dapat ngayon o kailangan ba, kailan dapat ibibigay. Ganon din ang ating Diyos, matalino siya. Kaya nga, kailangan natin ng buong pananampalataya. Pero ang tiyak na tiyak, nakikinig ang ating Diyos sa ating panalangin. Ito, karanasan ni Haring David. So huwag tayong tumigil manalangin kahit hindi agad natutugunan ang ating mga kahilingan. So sa araw ng ating mga worries, Diyos ang dapat nating unahin. Hindi kung sino-sino at kung ano-ano. Magtiwala tayo sa tugon ng ating Panginoon. Siya'y matapat at mabuti. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, isa na namang kapahayagan kung paanong nakikita namin ang iyong katapatan sa inyong mga tao sa sandaling tumatawag. Ito'y patotoo ng isang tao ninyo na inyo pong hinirang at taong laging nagmamahal sa inyo, na kayo po ay Diyos na nakikinig at tumutugon sa mga panalangin sa panahon ng kabag-abagahan. Maraming salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.